ang asim mga kababayan ni Cheryl Cosim dahil kinulayan niya mga kababayan yung pagbisita ni VP Sara doon mga kababayan sa Senado para i-meeting ang kanyang mga abogado. Ay sabi ni Cosim mga kababayan, anong klase ito? Isa ba itong optics? Yung parang visual lang mga kababayan o papogi? Ano daw mga kababayan ang purpose ni Sara sa pagpunta niya doon? Tapos nagpa-press conference pa daw. Diyos ko Lord, na as if mga kababayan, no? As if na talagang si VP Sara ang gustong interview sa media. Siya ang dinumog ng media mga kababayan. Ang kukulit ng media, pinagbigyan lang niya para at least mayroon silang maibalita. Kaya nga one sentence nga lang ang binigay ni VP Sara sa media. Pero duda itong taga News 5 mga kababayan. Na baka daw, papogi lang. Panoorin niyo po ha. Ms. Malu, sumipot si VP Sara sa Senado pero hindi po siya dumalo sa trial proper. Nag-iwan siya ng mensaheng, I will be blooded but unbowed. Sa pananaw po ninyo, kanino talaga nakatuon ang mensaheng ito? Sa kanyang mga taga-suporta? Sa mga senator judges? Sa lahat na! Sa lahat ng nakikinig at lahat ng mga kababayan. Sa lahat ng gustong tanungin siya. O sa general public? Cheryl, Bakit si Malo ang iyong tinatanong niyan, Itong reporter naman ito, Hindi naman yan si VP Sara, si Malo Tikia. kasi pangalawang beses na niya sinabi ang linyang yan, Una, bloodbath. So ito, Ngayon, para I will sa be akin, blooded. ito ay nakatuon para sa public, the bigger audience outside. Hindi Kaso nga lang, ang bloodbath na inaasahan natin, mga kababayan, laway. Ang laway ni Luistro ang dumanak, Mr. Lord. necessarily sa mga judges, pero it also defines the kind of process that we are having, that she is ready to be bludgeoned, and Bludgeoned. she knows there'll be This bludgeoning. a bloodbath, and yung siguro pinakahalaga doon yung unbowed. Unbowed. Tapos nagalit si Claire Castro mga kababayan dahil daw yan. Pang high school lang daw yan, Diyos ko Lord. Hindi nga niya alam ang meaning ng bludgeoning. Wala siyang kasalanan as far as she's concerned, and she will go to the ringer whatever this impeachment trial will go into. Yun po ang pagpunta niya sa Senado, ang sinabi po ng kanyang ang kanyang tagapagsalita na si Attorney Michael Poa ay para i-meet. I-meet ang mga abogado niya mga kababayan. I-update, i-instruct. Makipag-meeting po sa kanyang mga lawyers. Pero nagawa po niyang I don't know if we call that a press conference kasi Press conference. Statement na nga lang yun mga kababayan ni VP Sara dahil ang media naman ay nagpupumilit mga kababayan, di ba? Nakita naman nating lahat mga kababayan na hindi naman nagpatawag si VP Sara ng media. Pumunta lang siya doon, mga media, grabe. Nagtutulakan na mga kababayan. Tanong ng tanong. Gustong humingi ng statement. Si VP Sara, hindi naman yun ang kanyang pinunta. Tapos ngayon, biglang nagpa-press conference daw si VP Inday. Ang laging nagpa-press conference, yung mga malalaking ilong mga kababayan na sina Ridon at saka sina Luistro. nagbigay lang naman po siya ng linyang ito at sabi niyo nga po pangalawang beses niya na itong ginamit. So, ano po yung nakita niyong ganong klaseng strategy na maiksi, humarap pa rin siya sa media, nagsalita pero hindi naman nagpa-interview? Dahil pinilit ninyo As if naman mga kababayan, si VP Sara ang nagpupumilit na magpa-appearance. Hindi kayo media ang pinunta doon. Well, ang una doon, ang media, nakita naman natin sa coverage, pagpasok pa lang niya, humihingi na ng statement. Yan. Nagtutulakan bilang pa nga. presidente at ikaw ang subject ng impeachment, kailangan mo rin namang magsalita. Bakit kailangan sa Senado? Bakit hindi nag-meeting outside? Ang sinasabi ay sadya or scripted or talagang part of the show. Ano po ang take nyo on that? Ano po nga ba ang basa Scripted. nyo doon talaga sa nangyari po kahapon na pagharap po ni VP Sara or pagpapakita ni Scripted. Ito talagang media, Grabe kung makapag-intriga mga kababayan, Kayo ang scripted media. VP Sara sa loob ng Senado pero hindi naman siya uupo sa trial. Oy, dahil hindi naman pinapalabas na naman mga kababayan na hindi nagpakita, hindi sasagot. Samantalang maliwanag sa rules mga kababayan na hindi kailangan pumunta doon si VP Inday.
Well, yung pag-upo niya sa trial, klarado naman sa salitang batas, hindi naman siya rin-require. Kaya nga, bakit nag-iintriga ka diyang scripted mong mukha mo? Pangalawa, meron siya diyang, sa tingin ko, 16 lawyers representing her, and that they filed their answers. So, merong paraan na sinasabi niya na ako'y pumapaloob, no? The fact yan yung statement ka niyan, pumapaloob siya sa sistema. Alam niyang she will be bludgeoned at magiging bloody, pero unbowed, no? So paghihimayin mo yan, that's already a statement na I know I am in this process and I know the consequences. Optics ba? Alam. Marami nagsasabi, optics. Dapat ba Si Cheryl Cosim lang nagsabing optics. ang ginawa niya? Hindi ko yan mahuhusgahan dahil yan Ano bang masama mga kababayan na puntahan mo ang iyong mga abogado? And then, di ba alam naman natin na ang abogado ni Bibi Sara is andun na sa Senado? Alam nga naman ang mga abogado pa ang kanya papupuntahin sa opisina niya na malayo. Tapos marami sila mga abogado. Tapos kinahapunan mga kababayan, 2 p.m. mag-i-start na. Meron ng hearing. Mga syunga, scripted mong mukha mo. tanging siya lamang ang nakakaalam. Pumunta siya sa Senado, hindi niya sinabi sa mga senador, oy, nandito ako, no? No, dahil hindi naman kailangan. Bakit? Kailangan bang magpaalam? Siguro nagpaalam si VP Sara kay Sherwin at pinayagan dahil kung hindi pinayagan mga kababayan, hindi makakapasok. andun siya para Pero ang kanya purpose ay para i-meet ang kanyang mga abogado. meeting sa kanyang mga lawyers. Dun sa pag-meet Grabe no, lahat na lang mga kababayan issue. sa mga lawyers, kung titingnan mo, bihira yata silang mag-meet ng buo. At nung nag-umpisa, Andun sila siguro lahat. ito yung paraan niya para after Ang sabi ni VP Sara, ayaw niyang yung mga lawyers pa niya mga kababayan ang maabala pa na pupuntahan siya. Dahil napakaraming trabaho mga kababayan ng mga lawyers. Nagre-review pa yan ng mga dokumentos. Diba? Kita nyo naman yung isang track mga kababayan ang dinalang dokumento ng mga buang na prosecutor. day one, mapagpasalamatan yung mga bata dun sa team and to boost the morale of her team. Scripted daw, sabi ni Kusim. Now, whether that is optics, that is propaganda, that's entirely up to the Tapos, ang nagpo-propaganda, yung mga bangag, mga kababayan, ang laging nagpo-propaganda. Sina Ridon, sina Luistro, di ba? Di ba yan ang araw-araw press con? Sina Dilima Saba, pati na nga sina Renico, tapos si VP Sara, one sentence lang. Optics na. people to judge. Papogi. The Diyos fact ko, Lord. is, she went to the Senate, she met her team, spent an hour, and this is crucial because yung first charge na pag-uusapan was all about conditional threat. So, may nagsasabi na, optics lang yan kasi conditional threat, pinakita na ngumingiti siya, etc., etc. Okay lang nga nang ngumingiti kaysa kay BBM ngumingiwi. These are all interpretations. I would rather we stick to what she said. She knows that the process will be very, very bad. She will be hit, but still she remains confident that at the end, she will be proven correct. Bago po pumunta sa Senado, Ms. Malu, dumaan din si VP Sara Malu! kay Senador Rodante Marcoleta na inaresto Bawal ba? dahil sa kasong plunder. Issue na naman mga kababayan dahil mayroon daw pneumonia si Marcoleta, dapat hindi daw bisitahin. Isang high-profile Grabe itong mga buisit na to, pinakulong nyo na nga. Gusto nyo pang talagang i-isolate mga kababayan? Mga salbahe. na impeachment trial. Gaano kahalaga ang mga ganitong political optics? Ayan, we go Wow, back to the optics. Namin na rin niya, optics ito lang. Sabi niya, optics talaga daw. So, puro na pa-image, pa-pogi, mga kababayan. Sura, ang asim ng mukha mo, Kusim, kasing asim ng ugali mo. Ito mababasa ng political
optics. Ayan, we go back to the optics. Paano ito mababasa ng publiko? Well, yung optics kasi can mean good or bad, but that is part of political communication. Okay. Going to Senator Marcoleta, whom he endorsed, is a personal decision on her part. Kaya nga, ano pakialam nila, no? Kung bisitahin. Pinuntahan yata sa PNP Hospital, no? Dahil yung BP. So, makikita mo na kung ikaw ay kasamahan ko at sinabi ko na wag na kayong magsasama sa akin dahil kayo ang naiipit, klarado naman from the very start na si Vice President titindig sa mga sumasama sa kanya. And Senator Marcoleta is one of them. So, siguro wag naman na lang natin lagyan ng masyadong Malaysia. value yung pagbisita. Oo. Kultura ng Pilipino yan, binibisita. Pati yun, lahat ng gagawin ni VP Inday, mga kababayan, siguro kung paghinga. Pati paghinga, mga kababayan, na, ganyan. Optics. O yung mga malalapit sa'yo. So, Umiyak. siguro ginawa niya ito dahil lamang sa paniniwala niya at paggalang niya kay Senator Marcoleta at ng pamilya nito. 2 araw na po ang impeachment trial sa kabuuan, Ms. Malu. Ano yung Malu! pinakamalaking takeaway nyo? May nakikita na ba kayong may hawak ng momentum o masyado Hawak pang ng maaga beat? para sabihin ito? Well, alam mo siya, Hawak namin ang day one, bait. Ako ngayon ko lang nakita si Attorney Season. Ako'y humahanga at napakaganda ng kanyang opening statement. Sa Talaga? political communication, napakaklarado kasi binanggit Powerful niya yung rin, mga kababayan, no? burden of proof, yung principle ng burden of proof, na yan ay bumabalot sa constitutional rights ng bawat accused, no? Ginamit niya rin yung word na never forget, no? So, Never forget. Never again to Marcoses. Tapos, ang mga kababayan, why not? Ang sabi ng mga anti-Marcos, ang never again, naging why not? yung never forget sa ating kasaysayan, maraming kahulugan yan. And I was so interested that it was framed like that. Maganda ang kanyang opening statement kasi sinagot na niya yung kabuuan. It was like a summary, no, ng mga charges. So, at kaya ako nagustuhan rin nagtagalog. Alam mo, mahalaga na ma-reach out natin, no? Katulad ng sinasabi ng maging guest ninyo, no? This is legal, constitutional, but Oo also nga, no? Mas political. maganda kung Tagalog, And no? the Dahil opinion no? of the public outside, the bigger audience is very important kasi nakikita naman natin sa mga survey results na ang sinasabi, ituloy na yung impeachment dahil gusto rin nilang malaman ano ba talaga yung totoo. So yung takeaway ko dyan, sa opening pa lang, politikang-politika ang pagka-craft ng opening statement ng lead prosecutor. Umabot pa sa, Diyos ko Lord, kung saan-saan na, mga kababayan. Ang Tacloban na incident na pamamaril ng mga bata. Anong kinalaman sa impeachment ni VP Sara? Congresswoman Luistro. Luistro Lawaistro. Bago Yung pa, si Luistro, no? Lawaistro na ngayon, mga kababayan, no? Jervil Lawaistro. Nakita natin si Congressman Defensor, meron silang parang introduction before the witness, politikong-politiko rin, no? Versus a clinical, legal, and remaining on yung burden of proof. Ano ba ang proof nyo? Ano ba ang evidence nyo? Anong evidence nyo, Lawaistro? Parati kong sinasabi dun sa mga nakikinig, makinig po tayo, mahirap intindihin kasi may mga technical matters katulad nitong itong witness nila na sa tingin ko naman ay hindi expert diyan sa pagdating ng digital forensic. Pero makinig pa rin po tayo kasi kung hindi tayo makikinig, hindi natin maiintindihan ang katotohanan. Ang gusto ko lamang siguro, Cheryl, Cheryl Cosim siguro Maasim. magtagalog sila o i-wrap up nila ang kanilang mga introduction or closing na nasa Tagalog para ma-reach out natin ang ating mga kababayan. At yan po ay pareho, no, sa defense and sa prosecution. Prosecution. Oo, parehong mga Inglesero kasi yung Oo. kahapon na nandoon eh. Oo, at saka yung English nila, English na Request lang naman yan. Pero
kung saan mga kababayan comfortable ang tao. Alam mo yon yung English na elitista. Kaya hindi ko sinasabing ibabanin niya ang discourse. Ang akin lang, mag-summarize kayo para marinig Taglish siya lang, ng taong taglish. bayan. Ano ba nangyari? Kasi katulad yan kay Mr. Kalilong, tinatanong, ano ba yan? Ano ba? Pero sana yung mga kababayan yung third day sa defense ni VP Sara, magaganda ang nun mga kababayan, punto. Kagaya na lang mga kababayan sa yung kung threat man yan, hindi yan impeachable dahil ang parusa niyan is minimal lang, hindi yan high crimes. Ang high crimes na required ng Constitution. Naka-English yun eh. Wala masyadong impact na kababayan dahil yung nagbasa sa defense, in English kasi niya. Sana tinagalog na lang niya yan, no? Ang background niyan, ano ba yung ang 2 weeks ba? Tapos dapat modulated mga kababayan ang boses para idadaan sa palakasan. Kagaya nung sinaligutan kahit ampaw mga kababayan pinagsasabi, dinaan sa sigaw-sigaw. Scholar. Diba? Ang naririnig natin dyan, kinopya niya, linipat niya sa laptop niya, dun palang maling-mali yun. Sa digital forensics. Dyan sa inyong studio, marami dyan marurunong sa digital forensics. So, hindi ibig sabihin na pag kinat mo, yun na yung kabuuan. At pag yung kabuuan, yun na talaga ang nangyari. Kasi pabalik tayo, no? Ano nangyari? That was a press conference at dawn, I think around 12:30 a.m. And then, alam mo, Cheryl, ang nagugulat ako, wala man lang nag-present ng transcript. Paano mo malalaman na ang isang video ay totoo? Kung wala kang transcript, Walang na transcript. magagalit sa'yo, ito pala yung sinabi. Sinabi ba sa video? So, marami tayong magagaling na digital forensic people. So, sana, nagkaroon talaga ng eksperto na para itong si Kalilong, ang kuwang ko, Senado yan. Para mong linoko mga senador at Senado, na nagpapakita ka na ikaw ay expert. Hindi Tapos, naman. 2 weeks lang ang training Well, yan ng po, expert. magkakaroon ng cross-examination mamaya. So, titingnan po natin. Kasi naging issue rin kung ipapalabas ba yung buong mahigit 2 oras or pero ang sabi nga ng prosecution ay mayroon silang karapatan na kung ano lang yung gusto nilang ilabas at piliin na video. But then again, ang sinabi rin naman ng presiding officer na si Senator Cheese ay hindi nila kokontrahin ang defense kung ito'y desisyonan nilang panoorin ng buo. Oo. Isang buong hearing dahil 3 hours lang mga kababayan ang hearing. 25 million pesos. Ganyan kaaksaya mga kababayan. So manood tayo ng 2 hours. 1 oras na lang ang hearing. 25 million na. Kasi Cheryl, ang context, it was a press conference. Okay. And somebody, I think from the media, asked her about her security. Yan si Maui. So, dapat yun yung konteksto. Ana, hindi mo na lang sabi tinanong, ko, Maui. siguro mahalaga may transcript. At sinertify yung transcript na ito yung sinabi dun sa video. Kasi may mga sinasabi sa akin yung mga kaibigan ko na digital forensic na may hash code, pag linipat mo, nag-iiba, yung mga ganon, na nako-compress, yung sound nag-iiba. So, meron na tayong mga expert yan dito sa Pilipinas. Yan na dapat ang pina-authenticate mga kababayan, Hindi yung 2 weeks pa lang, expert na. Matingnan yon. Libre, dahil nalibre siya ngayon, nalibre siya sa binali nilang equipment. ang huling araw ng paglilitis para sa linggong ito. Ms. Malu, ano yung pinakamahalagang dapat Malu! bantayan ng publiko? Ano yung posibleng maging unang tunay na turning point ng impeachment trial? Sa tingin ko, itong pagpili sa charge number 4 ay hindi turning point. No? Kasi kailangan mo... Wala butata na sila Ito na pinakamalakas na nila na mga kababayan. Tapos, wala. Ang focus sila naman ngayon, yung ni VP Sara. Doon na lang sila sa BIR. Baka makakita sila ng busot doon mga kababayan. Kita natin, hindi pinag-aawayan yung video Ang kailangan na makita yung intent. No? Yung act, ginawa,
but what was the intent? And you need anthropology. At ang issue doon mga kababayan, yung nagpe-present na eksperto na ng BIR na nag-imbestiga, biased siya dahil ang mga portion lang mga kababayan na direktang yung pagsabi ni Sarah na nag-threat, hindi niya pinresent at kinonsider mga kababayan yung premise at yung dahilan kung bakit nasabi. Dapat pinresent na niya para patas siya dahil investigator NBI siya eh. Para nang yun na talaga ang purpose talaga nila, idiin si Sarah. Pinapalabas nila walang dahilan. So, Lord, Psychiatrists, whatever, to make the intent clear. Okay? Was it grave threat? Is grave threat impeachable? Ayan. Hindi. Ngayon, itong week na hindi. ito, nakita natin merong issue sa presiding officer. Natatandaan, hindi ko alam kung Cheryl nagko-cover ka na nung si Nene Pimentel at si Chief Justice Davide ay magkasama sa isang frame na nakaupo. Yun ay dahil talaga naman presiding officer si Chief Justice Davide kay Estrada. Oo. Kay dating Impeachment, Pangulong no? Erap. Opo. Oo. So nagkaroon ng ganung panahon. Meron talagang Pero ruling. hindi ganito na may Senate President ka at may inappoint na presiding Na kapwa officer. senador. Oo. Kaya yung tinatanong sa Supreme Court. Maganda itong week na ito, nagsimula na tayo sa impeachment. Maganda ang pagkakalatag, both sides. Pumapabor lang ako dun sa medyo maliwanag, no? Nakita natin ang mga ebidensya, no? Ebidensya. So again, babalik tayo dun sa sinabi ni Attorney Season. Ang burden Hindi siya si of proof Joma, ay nasa ha? prosecution. Hindi yan si Joma. Kaya po yung object ng object, yung po ang role nila kasi you have to prove, no? You have to prove that indeed she made those things, no? At pag hindi yan na preba at ang maghuhusga kung yung burden of proof and achieve ay ang senator judges. So, at maganda kako ang coverage na ito kasi hindi ba heated? There was a Heated. time na ang coverage karamihan kinukuhang reaksyon ng mga senador habang nagdedebate. Ito talaga nakafocus doon sa prosecution, sa defense, at saka doon sa witness, at saka sa presiding officer. So to a certain degree, medyo nare-restore yung imahe ng Senado. Ito ay telling kasi you need to restore the trust of the people to the Senate. It used to be a very, very trusted institution until of late, no? So, Makikita maganda naman natin yung... doon, Miss Malu, na kalmado rin lahat ng senator judge natin eh. Oo. Lahat sila oo. pinagbibigyan na marinig yung kanilang punto at pag nagsalita na sila, puro naman sila kalmado. Hindi sila nagsalita lahat. Si Lito Lapid sabi niya, makikinig lang daw siya. Yes. Nawawala yung biglang, naku, pati pa nga sa gallery, pinagsasabihan. So, magandang simula. Mahaba ito. Mahaba ang baba. So, malaki ang role ng mainstream media kasi kayo yung talagang naandun from gavel to gavel, naandun kayo. Gavel to gavel. Tingnan po natin at panoodin natin at sana maiayos ng tama. In fact, Ma'am Lorraine, Dito tayo mga kababayan sa ating paboritong show. ang nangyayari sa ating dalawa, tayo ang ginawang sample. Ginigipit mga kababayan. At pati ang nangyari kay Pangulong Duterte. Okay, tanyo, kaya namin si Duterte. Tsaka si Naging VP. trophy namin yan. Yeah, trophy namin. Kaya Trophy namin nila, dalhin no? sa Tapos si Tory, yabang na yabang mga kababayan na nahuli niya si Duterte. Magantay ka, diwata. Wala na yung bangag Easy. mo. Lalo na Magtuloy kung ka, bulok ang bangag. gobyerno dyan, kaya namin i-manipulate. At Pero kaya Eric- namin, si Lorraine Badoy at si Eric, kaya namin yan durugin ng kaso. May Pero mangyayari Eric- sa inyo. Yeah, go Pero ahead. Eric, ang totoo, hindi nila kaya. Kaya lang nila kasi si Bongbong Kaya nila ngayon. Pero pagdating ng panahon mga kababayan, mananagot sila. Marcos, 'di ba, may US factor dito, of course. intervention, 'di ba? So, During the Joe Biden administration. nag-i-illusion lang sila, hindi ninyo kaya. Illusion. Yeah, without Marcos, hindi nila gawa Para yun. nang hulog lang ng impyerno si Bongbong Hulog. Marcos sa inyo, 'di ba? Correct. Hulog mo But can you tell me, Eric, no? Can you nauna ang panga mga kababayan, kaya ngumingiwi.
tell us the significance of what it means that Bongbong Marcos is the ally of the CPP, NPA, NDF with regards all of this, the significance of that. Nagagamit po ng CPP, NPA, NDF urban components nila. Legal Like France. Congress, nagagamit po nila ang infiltration na yan para makakuha ng pondo. Maproteksyonan sila at mabigyan sila ng mas malaking papel the way na hindi nila nakuha The for 6 years sa way panahon it po used to be. na nandyan si Pangulong Duterte. And even sa panahon ni Noynoy Aquino, hirap sila noon. And even sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Lalo na sa panahon ni Pangulong Duterte. But dito kay Marcos at Tero Romualdez, talagang fiestang fiesta. Fiesta! Tiba. Tiba-tiba. Bidang-bida na. Paldong-paldo, maletang-maleta. Paldong-paldo pa, may Maletang maleta. maleta. Yes, tama ka, Ma'am Lorraine. Pareho kami Number ng 2, isip, oh. napatigil po ang pag-atake at pagdurog sa kanilang urban operations components. Yung recruitment nila muling namayagpag, yung kanilang infiltration of the government muling namayagpag, yung international work nila muling namayagpag. Grabe, no? Ang kapal na pagmumukha nitong mga NPA, mga kababayan, no, na nakipag-join kay Bangag. Yee! Saan Shame. ba kayo nakakita na halos buwan-buwan may pumapasok na galing sa US, galing sa Europe, namamatay o nahuhuli sa mga labanan at sasabihin nila na yan ay mga researchers galing sa Amerika. Kay Marcos lang po nangyari ito. Oh. Mga kababayan na libreng-libreng maglapas-pasok ang mga NPA recruit mula sa abroad, papasok sa Pilipinas. Number 2, Ma'am Lorraine. Number 2. Mas lalo silang nabigyan ng opportunity na ngayon ay pumapel ng todo sa kampanya laban kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte sapagkat sila ngayon ay trusted ally of Marcos and Romualdez. But wait, what does it mean if you're the trusted ally of somebody with a negative 27 trust rating? Wala silang pakialam doon, Ma'am. Walang pake dahil ang kanila mga kababayan, ang control ngayon sa Lorraine, gobyerno. kasi ginagamit lang nila si Marcos for a while. Marcos is dispensable. Pera. Yeah. Pera, proteksyon, and plataforma. Kasi Sa gobyerno talaga. Resources, mga kababayan. through Marcos, namamayagpag sila in all aspects. I see. So question, Eric. Why maybe you can explain to the people why is it that the CPP, NPA, NDF has reacted the way they've reacted to our revelations, to us exposing the NUPL. Parang, wah! Ganan na ganan sila. Agit na agit sila. At saka talagang daming trolls ngayon, di ba? So bakit ganon? Kasi tayo lang ang gumawa nito sa program ng Bigwas ng Agila. At walang mag-dare at hindi nag-dare na ito ay maibunyag. At kapag ito ay sinalo ng iba pang mga public commentaries at mga social media commentators, kakalat ito. So talagang sila ay galit na galit at nababahala na muling lumakas po ang ating political influence in the public opinion, Ma'am Lorraine. Sapagkat aminin man nila o hindi, yung ating mga naipanday noon, no, kasama sila Pastor Kibuloy, sina Pangulong Duterte, sa laban kasama ang bayan, nananatili po ito sa maraming katinuan at kaisipan ng taong bayan. So, nami-miss ng mga tao ang ganitong uri ng sharp, incisive, and very courageous, very brave na pag-expose sa kanila. So pag may nag-i-expose sa kanila, naapektuhan po ang kanilang operations, Ma'am Lorraine. At hindi lang naapektuhan, marami po ang magdududa ngayon sa role ng NUPL. Hindi lamang sa impeachment ni Sara Duterte, sa kaso na ito, kundi sa iba pang ginawa nila, pati ang nangyari kay Pangulong Duterte. At mga nangyayari ngayon sa ating bansa na ang nag-i-influence CPP, NPA, NDF na mga alliance operations, Ma'am Lorraine. You know, basically, what I'm seeing right now pala is that it's from what we've learned at the NTF-ELCAC under PRRD, it's continuous, di ba? Kasi nasabi na naman natin ito, NUPL ay prente ng CPP, NPA, NDF, pero paulit-ulit kasi, so ganun din tayong lahat, dapat ulit-ulitin natin yon kasi nakakalimutan, at saka wala tayong mainstream media. Kasama nila ang mainstream media dyan, di ba? Exactly. So, but I would think, Eric, no, because it's post LCAC time, tapos tuloy-tuloy pa rin naman ang LCAC ngayon, no, is that mas mahirap na for them now kasi mulat na yung taong bayan, and I don't need to they're the ones defending, pero yung tanong ko lang kasi bakit parang sakit na sakit sila ngayon, yun yung tanong ko, pero in my opinion kasi
And from what I see, no, mulat ng taong bayan, hindi na sa kanila 'yon, 'di ba? Pero it's very dynamic in a sense that kailangan vigilant tayo sa gains natin, which means that ulit-ulitin natin ito hanggang sa mga anak natin, hanggang ganyan, 'di ba? Pero Eric, Nasasaktan sila ma'am kasi na may nagsasalita. Nasasaktan sila na may nagka-counter sa kanila. And coming from us na mayroong track record na nagbubulgar sa kanila at nakakapag-influence tayo, masakit yun para sa kanila. I see. So Eric, ano yung implications na si Ligutan ay NUPL na nasa impeachment, ano siya, lead counsel siya ng prosecutor? Yung binanggit ko, value of Yeah. propaganda, ipopromote niya ang NUPL, baka sumagot din siya at sasabihin niya nire-red tag siya. This is not red tagging. This is No such factual thing. discussion. This is Yeah. exposing. Kung hindi siya CPP, NPA, NDF, then i-condemn niya ang CPP, NPA, NDF. Then i-call out niya na umalis at lumayas ang mga lumaban at CPP, NPA, NDF na nagtatago sa loob ng NUPL. Kung kaya niyang gawin yon, di maniniwala tayo na hindi pala siya talaga involved. At siya ay unwitting and conscious, hindi siya conscious na mayroong ganong pangyayari. Pero tingin ko, duda ko, hindi ganon ang kanyang kalagayan. Ang epekto nito, ma-influence niya ma'am ang Kalagayan. tactics. Ma'am, ang tactics ma'am. Ang tactics na ma-influence niya dyan. Pero kahit ano pang taktika ang ma-influence niya at mga propaganda inside the panel of the House Prosecution, isa lang po ang mangingibabaw dyan, katotohanan. Na ang kanilang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, bulok at binaluktot. At wala silang kaso na makakatayo laban kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, sa katotohanan na ito, hindi magnanakaw at hindi kurakot na opisyal si Vice President Sara Duterte at ang purpose talaga dyan, hindi ang pananagutan kunwari, kundi ang pag-remove kay Vice President Sara Duterte kasi hindi nila kakayaning tatalunin ito in an open, fair, democratic elections. Ang nakikita ko, no, na parang nagtataka ako sa dinami-dami naman ng mga abogado sa Pilipinas, bakit NUPL pa ang pinili ng prosecutors, 'di ba, ng prosecution team? So, maganda siguro Eric kung i-explain mo paano gumapang ang CPP, NPA, NDF, 'di ba? I think through the Makabayan Black yan nangyari, ma'am. Yeah. Maalala mo, ginapang din nila noon ang House Committee on Human Rights para mailusot, kunwari, ang Human Rights Defenders Bill. Tapos they make the late Ed Selagman as champion at ngayon naman si De Lima at si Benny Abante. So, ganun din po ma'am sa mga kababayan sa House Prosecution Panel dahil nga ang NUPL ay nagpapakilala na kunwari prinsipyado, hindi natatakot at kayang lumaban at kaliwa, leftist ang kanyang linya na ibebenta ito ng mga tinatawag na Makabayan Black. So, the line of operations to influence the private prosecution's selection of NUPL came from the CPP, NPA, NDF operatives in the party list inside Congress. Diyan yan ang galing. I see. Very good. Very clear, Eric. Maliwanag na maliwanag. Tapos ang ganda-ganda pa ng salita pati, di ba? Like, let's imagine, no? It's the Philippines' largest voluntary association of human rights lawyers. Right? Sounds really good, 'di ba? Tapos pag-eengot-engot ka, taga-UP ka, ito pa pala, Eric, ito pa pala. Pwede kong will ask our support team, baka pwede ninyo i-play yung graduation sa UP. Yung Ngayon lang ba ito? Nakita mo yun? 2026? Oo. Ito. Sige, be. May video clip ka. Sige, be. Yeah. Anong nangyari dyan, ma'am? Grabe. Oo. Sa Diliman to, ma'am. Parang LD yata to. Yung Not so Pilos sure. Baños. Pero nangyari din sa nangyari din sa Diliman. Mga kababayan, hindi po yun spontaneous Yun po Yeah. ay planado. At yun po ay orchestrated by the Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF inside UP. Na nagkukunwari na sila ay serve the people, sila ay mga estudyante lang. No. Yung mga nagmarcha, yung nagsisigaw, taas kamao, sigurado ako dyan, ma'am, yun ay mga Communist Party cadre. Youth cadre nila inside UP. Yun.
Kita niyo mga kababayan, yan ang kabulukan ng UP, authorities. Tinotolerate nila ang mga komunistang terorista na magkunwari na sila ay mga aktivista lang at pati ang mga seremonya ng maayos at matino na pagtatapos ng mga kabataan sa UP ginagamit sa propaganda ng komunistang recruitment. Dapat inaaresto yon, dapat kinakaladkad yon mula sa seremonya sapagkat doon ka mag-rally sa labas sa Freedom Park, wag sa loob ng seremonya ng graduation. Kabastusan po yon, pero more than kabastusan, yan po ay deliberate plan of the CPP, NPA, NDF to With a propaganda goal- and recruit. With the goal of sinasadya nila for what's the goal? Tatlo, ma'am. Magpropaganda at ipalabas na matapang sila. And number 2, para yung mga kasapi nila na nandun ay makita nila na malakas ang loob ng mga leaders nila. Kaya mas malaki ang recruitment requirement na palakasin pa ang kanilang organization. Yan pong mensahe niyan. Pero Kaya dapat expose yan. Eric, bakit ba yung character ng CPP, no, na nakikita ko, napakabastos, napaka-toxic, napaka-disrespectful. Bakit ganun, Eric? Ano yung, na kahit ang kwento ng mga nanay sa akin, no, na na-recruit yung mga anak, grabe, hindi ko pinalaki ng ganyan yan. Yes. No? So, could you explain that to us, Eric? Kasi ma'am, ang unang winawasak doon sa katinuan ng kabataan, kapag ikaw po ay na-recruit at na brainwash, nagkaroon ka ng psychological operations under sa kanila, ay naniniwala ka na ikaw lang ang tama. Yeah. Ang lahat ay mali. Pati pamilya mo at lalo na ang otoridad ng gobyerno mali. Ang tama lamang ay ang paniniwala sa komunismo, paniniwala sa Marxism, Leninism, Maoism na mga ideolohiya. So nagiging self-engrossed ka, ma'am. You are self-engaged and self-engrossed, believing that you are the bringer of change and hope sa mga tao. Kaya kailangan mong maging marahas, malakas ang loob to the point na nagiging bastos ka na at hindi ka nakikinig sa rason, hindi ka nakikinig sa otoridad, wala ka nang kinikilala na balanse ng pag-uusap at talakayan. Yan po, ma'am. Yeah. However, Eric, no, why is it that the Communist Party of the Philippines gets no respect from the Communist Party of China, the Communist Party of Vietnam? Why don't they get any respect? Parang tumigil nga kami. Di ba matagal na silang... You can only get respect. You can only get respect from your fellow Communist Party kung may na-prove ka na magtatagumpay ka. Meaning, na-prove mo na niyayakap ka ng taong bayan sa bansa mo, sa lipunan mo, at tinatanggap nila ang pagiging komunista. But if you have not proven for the last 50 years, other than kamatayan, pagkawasak, destruction, pagkalugmok ng iyong sariling bayan, wala ka. At pangalawa, ma'am, tinawag nila kasi na revisionist ang Russia at ang China. Pag sinabing revisionist, mga capitalist roader, bumalik daw sa kapitalismo. Totoo naman po, ang komunista at ang komunismo ay napakasamang bangungot na imbensyon ng filosofiya sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sapagkat hindi talaga ito mag-prosper. Ang unang pinapatay ng komunismo na ideolohiya na itinatanim sa kaisipan ng tao, Ma'am Lorraine, ay ang pagkawala ng iyong rationality. Hindi ka na magiging rational sapagkat takot kang patayin ka o papatayin ka at tatawagin kang counter-revolutionary kapag nag-isip ka outside sa ideolohiya ng komunista. So you are no longer a normal human being.